Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Beatrix. Makalipas ang 2 oras, ligtas na lumapag ang eroplano sa airport. Madilim na, at hindi maganda ang hitsura ng Britanya. Sumayaw ang matalim na kidlat sa madilim na kalangitan upang pansamantalang mapunit ang kadiliman, yumanig sa lupa ang malakas na umaalingaw-ngaw na pagkulog. Nililipad ng malakas na hangin ang mga puno sa malapit. Ang bagyo sa labas ay hindi ang mainit na pagtanggap na kalahating inaasahan kung matatanggap. Marahil ito ay isang palatandaan o isang bagay na nagsasabi sa akin na gumawa ako ng maling desisyon, at ang pagpunta sa Britanya ay hindi isang magandang ideya. Nag-isip ako ng masama, at sinubukang iwaksi ang pag-iisip ng kasing bilis ng nangyari. Pinipilit kong pasayahin ang sarili ko, pero nawalan ng saysay ang mga pagsisikap ko. Well, aware na wala akong magagawa para iangat ang mga lumubog na spirits, kahit na ang madilim na tanawin ng mga puno na sumasayaw sa malupit na ritmo ng bagyo, ay hindi maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam na kinakain ako mula sa loob. Mula sa waiting area, tumayo ako, napapaligiran ng aking bag at suitcase, pinagmasdan ko ang mga tao para sa isang pamilyar na mukha. Walang baka si Madam Stella sa karamihan. Sa palagay ko ay nasa daan pa rin siya. Ang malakas na ulan ang nagpatagal sa kanya. Wait a little while baby, they would be here soon, bulong ko sa tenga ni Faith Viena at hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya. Mapayapa siyang natutulog, tiyak na napagod siya sa paglalakbay. Napagod din ako, hinangad ko ang malambot na mainit na kama para ipahinga ang masakit na mga binti. Mabilis na lumipas ang 1 oras, pero wala pa rin si Madam Stella para sunduin kami. Malubha ang pananakit ng aking mga paa sa pagtitiis ng 1 oras na paghihintay, habang hawak ang aking anak sa aking mga bisig. Kanina ko pa siya sinubukang ihiga sa kanyang stroller para makapagpahinga ang mga braso ko, ngunit gumalaw si Faith Viena at pumikit ang kanyang mga mata. At bago ko pa nalaman na sumuko siya sa isa sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-iyak. Ibinigay ko ang pagnanais na i-settle siya sa stroller at nagpa siya na panatilihin siya sa aking mga bisig at maramdaman ang kanyang init malapit sa aking dibdib. Bumuntong hininga ako at sinigurado ko sa sarili ko na malapit ko nang ipahinga ang masakit na mga binti ko sa loob ng sasakyan. Ang kailangan kong gawin sa ngayon ay maghintay pa. Walang bakas ng paghina ang ulan. Sa halip, tila mas lumalakas ang ulan bawat minuto. Ilang beses kong chinek ang phone ko, pero walang message. I wonder kung may nangyaring masama on the way, sana hindi, it must be the heavy rain delaying Stella's car. Lalong lumalamig bawat minuto. Ang aircon sa loob ng airport ay lalong lumalala. Isinumpa ko ang sarili ko sa pagpayag sa isang simpleng gawain na mawala sa aking isipan. Hindi sumagi sa isip ko na magsuot ng jacket bago ako umalis sa mansion, marahil ito ay ang panahon na nangangako ng isang magandang araw sa hinaharap na nagpalagay sa akin na ang isang makapal na layer ng tela ay hindi kailangan. At dahil doon, kailangan kong tiisin ang hindi mabata na temperatura na ngayon ay nagpapanginig sa akin. Ang malambot na sensasyon sa likod ng aking leeg ay pumutol sa aking pag-iisip. As if on cue, ang tunog ng drumming sa loob ng dibdib ko nagsimula, sobrang lakas na iniisip ko kung naririnig din ito ng mga dumadaan. Naramdaman ko ang bigat ng titig sa aking mga balikat. Pinagmasdan ng mga mata ko ang karamihan para hanapin ang dahilan ng aking biglaang pagkadismaya, pero ang aking mga mata ay hindi matalas upang makita ang hinahanap ko o nag-i-imagine lang ako ng mga bagay-bagay. Tumingin ako sa likod ko para imbestigahan kung ano ang nagpapagulo sa akin, ini-inspeksyon ng matalas kong mga mata ang mga tao, ngunit walang sinumang kahinahinala at wala akong nakitang mali. Marahil, ito ay ang malamig na temperatura na ginawa sa akin hindi komportable sa lahat. Tatalikod na sana ako, isang lalaking mabilis na naglalakad papunta sa direksyon ko ang nahagip ng tingin ko. Ako ay nanigas sa aking mga truck na nababalot ng purong kawalang paniwala. Kailangan kong kumurap ng mabilis para masiguradong hindi ako pinaglalaroan ng mga mata ko. Carter, mahinang bulong ko. Lampas na sa normal ang pintig ng puso ko ngayon, halos gustong sumabog sa loob ng dibdib ko sa excitement at anticipation. Dear Lord, siya talaga iyon. Nagniningning ang mga mata sa tuwa, hinintay kong makarating siya sa gilid ko. Ang mga susunod na minuto ay tila tumagal ng isang walang hanggan at nang huminto siya palapit sa akin, lahat ng mga salitang gusto kong manatili ay sumabog sa mga bula. Humugot ako ng malalim na hininga nang mahuli ako ng asul niyang mga mata. Ang mga alalahanin at takot na nagpapanatili sa akin kanina ay naglaho ng mahiwagang parang wala na. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng sobrang malambing, kaya nataranta ako saglit kung hindi ko naisip ang lahat. Beatrix, mahinang bulong niya, halos mapapikit ako sa mahiwagang tunog ng boses niya. Kung gaano ko namiss ang lalaking ito. Ilang oras na kaming nagkahiwalay pero parang ilang taon na.
Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya kung gaano ko siya na-miss, pero bago ko pa masabi ang mga salitang iyon ay kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang mga iyon. I'm sorry I'm late, aniya sa formal na tono na nakakabasag ng spell. Nawala ang lambing na akala ko ay nakita ko sa tono niya. Pati ang mga emosyong kumikinang sa maganda niyang mga mata ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng papel na blanco na ekspresyon. Alexander decided to keep me with you. Congratulations, I'm promoted as your bodyguard. Bodyguard, niloloko mo ba ako? Hindi makapaniwalang bulalas ko, na lalaki ang mga mata sa gulat. Halos sipadyak ko ang mga paa ko sa sahig, na parang bata na sa sabog na. No madam, seryoso ako dito, sagot niya, walang bakas ng katatawanan ng mukha niya. Umiling ako sa hindi makapaniwalang sitwasyon. Ano ang naiisip ni Papa kung bakit niya hinayaang mangyari ang kalokohang ito? Istorbo lang ang bodyguard, wala akong mahanap na gamit para sa anuman sa sandaling ito. Bakit kailangan ko ng bodyguard? Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito habang nakatingin sa kanya. Ginawa ko ang aking makakaya na huwag pansinin ang kirot ng aking nabasag na ilusyon pagkatapos kong mapagtantong sinundan niya ako dahil bodyguard ko siya, at hindi ang kabaligtaran. It's for your safety madam. Sumagot siya, mataman siyang nakatingin sa akin ngayon, sapat na ang init ng kanyang titig para matunaw ang mga argumentong inihanda ko. Umalis ang mga mata ko sa kanya, tanda ng pagkatalo ko. Walang kwenta ang pakikipagtalo, gustuhin ko man o hindi, magiging buntot siya na susundan ako kahit saan. Hinubad ni Carter ang jacket niya. Lumapit siya hanggang sa halos isang ruler na lang ang pagitan nila. Malapit na ang katawan niya kaya kailangan kong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ang kanyang matamis na natural na amoy na sinamahan ng kanyang musky na pabango ay tumagos sa aking mga butas ng ilong. He smells so heavenly na kaya kong ibaon ang mukha ko sa leeg niya nang hindi nagsasawang malanghap ang pabango niya. Nang iangat niya ang mga braso niya sa balikat ko na parabang niyayakap ako ay napaawang ang labi ko sa gulat. Isang pamumula ang bumalot sa aking pisngi mula sa matalik na kilos. Bago ko pa maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ibinalot niya ang kanyang jacket sa aking balikat upang protektahan ako mula sa ginaw at humiwalay. Ang pagkadismaya ay tumama sa akin nang matapos ito. Nilalamig ka, my jacket will warm you up. Aniya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Bumalatay sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Thank you, bulong ko at umiwas ng tingin. Kung patuloy kong tititigan ang lalim ng mga mata niya, natatakot akong mawala ako sa landas. I gave him a thankful smile habang ninanamnim ang init ng jacket niya sa balikat ko. Tama si Carter, kailangan ko ng jacket. Now that I have his jacket, hindi ko na nararamdaman ang lamig. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng ginhawa mula rito. Payagan mo akong buhatin si Faith Vienna. Siguradong pagod ka sa pagbubuhat sa kanya ng ilang oras. Nag-alok siya. Hindi ako nagprotesta nang kunin ni Carter ang aking anak sa kanyang mga bisig. I was half expecting her to wake up and succumb to tears pero nagulat ako nang hindi man lang siya tumutol. Sa halip, pumwesto siya sa mga bisig nito at kontentong bumuntong hininga. Nakahinga ako nang maluwag nang sa wakas ay may unat ko na ang namamanhid kong mga braso. Napagtanto ko kung gaano ako nagpapasalamat sa pagtulong. Nakabuka pa ang mga braso ko nang umiwas ang tingin ko kay Carter. Tatanungin ko sana siya kung paano siya nakakapag-book ng plane ticket, sa ganoong kaikling abiso nang maharap ako sa isang masayang kislap sa kanyang mga mata. Natigilan ako nang makita ang gwapo niyang mukha na puno ng paghanga. Kaya kong tumingin sa kanya nang walang pagod. Naagaw ang atensyon ko nang tumunog ang phone ko. Napaungol ako habang kinakapa ang phone sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Excuse me, I managed to steal a glance from his face bago ko pinindot ang answer button. Hindi lang ako nagkaroon ng bodyguard, may babysitter din ako. Hindi naman sa nagrereklamo ako, yun lang yung lalaking nakaupo sa tabi ko sa loob ng cab, ay hindi ka panipaniwala na hindi angkop para sa trabaho. Hindi naman sa kakayahan niya ang tinutukoy ko, pero sa itsura niya ibinase ko ang opinyon ko. Hindi lahat ng lalaki, lalo na kasing gwapo ng demigod na nakaupo sa tabi ko ay kayang tuparin ang trabahong kinuha sa kanya ni Alexander Gonzalez, maliban na lang kung wala siyang pagpipilian. Nagtataka ako kung pinilit siya ni Papa na kunin ang trabaho ng may baril. Nakapasa ba ako sa standards mo, madam? Bulong niya sa husky tone na nagpatuyo ng lalamunan ko. Kumalat ang init sa pisngi ko. Mabuti na lang at mahina ang ilaw sa backseat, itinago ng madilim na anino ang pagkagulat sa mukha ko. Masyado yata akong nabalot sa mga iniisip ko kaya hindi ko siya madaling makita. Mataman niya akong pinagmamasdan sa parehong paraan, nakakaibang lumilipad ang aking mga mata sa kanyang kahanga-hangang anyo ng mukha. Kailangan kong kumurap ng ilang beses para mabawi ang nag-aalinlangan kong kalmado. Kinailangan ko ng labis na pagsisikap upang mahanap ang aking boses at nang gawin ko, sinabi ko ang unang bagay na pumasok sa isip ko. Don't worry sir, you're overqualified.
Sinabi ko ba talaga yun? Nang hihina, kinagat ko ang ibabang labi ko. Ang sarap sabihin para mapahiya ang sarili ko. Pero hindi ba't sinabi ko ang totoo? Sa mahinang pagkinang mula sa mga ilaw na casual na tumatagos sa transparent glass window ng taxi, nakita ko ang isang malabong ngiti na gumuhit mula sa kanyang mga labi. Ito ay isang sexy na nakakaasar na ngiti na papatayin ng isang profesional na photographer para kunan ng larawan. Nahuli ko ang isang kisap mata ng amusement na sumasayaw sa kanyang magandang asul na mga mata bago siya sumagot. Salamat, madam, mahinhin niyang sabi. May kaunting bakas ng katatawanan sa tono niya. Tinakasan ko ang matalim niyang mata sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Wala na siyang sinabi at itinuon ang atensyon kay Faith Viena na payapang nakayakap sa kanya. Inayos niya ang puting tela na nakabalot sa marupok nitong katawan, at marahang itinaas ang kamay sa ulo nito. Katahimikan ang namagitan sa amin, ngunit ito ay hindi isang awkward na uri ng katahimikan. Ito ay isang katahimikan na nagpapasigla sa diwa at nagpapalaganap sa puso. Napapikit ako at wala akong naramdaman kundi ang katahimikan. Ang pag-upo niya sa tabi ko ay tila ang pinakanatural na bagay sa mundo na parabang ang tanging lugar na kinabibilangan ko ay nasa tabi ng kanyang mga braso. Itim na kadiliman ang sumalubong sa aking mga mata matapos lumingon sa bintana. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, casual na sumayaw ang kidlat mula sa langit na sinundan ng malakas na pagpalakpak ng kulog. Ang makulimlim na panahon ay wala na itong nakakapanlulumong epekto sa akin. Marahil ang lalaking nakaupo sa tabi ko ang dahilan kung bakit. Sumandal ako sa malambot na unan ng upuan at ipinikit ko ang aking mga mata dahil sa antok at pagod. Ang isang mainit at malambot na kama ay isang magandang ideya. Ilang minuto pa at makakapagpahinga na ako ng comfortable sa loob ng isang hotel room. Sa tingin mo, magiging okay si Madam Stella. Si Carter iyon. Iminulat ko ang mga mata ko at gulat na napatingin sa kanya. May bahagyang bahid ng pag-aalala sa tono niya. Not that I can blame him, Stella almost suffered a car accident an hour ago. Sa awan ng Diyos, nagawang makatapak ng preno ng kanyang personal na driver bago walang ingat na kinaladkad ng lasing na truck driver ang kanilang sasakyan palabas ng tulay. May nabanggang sasakyan pero maswerteng hindi nasaktan si Madam Stella. Sa kasamaang palad, ang iba ay hindi kasing swerte niya. I'm not sure but I pray she will be fine, mahinang sabi ko at huminga ng malalim. Ang alaala ng aking kaninang pag-uusap nila ni Madam Stella ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang posibleng mangyari kung nangyari ang near-death experience habang papunta kami sa kanyang estates, habang nasa loob ng sasakyan si Faith Viena. Dear Lord, hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa anak ko. Si Madam Stella parang galit na galit habang kausap niya ako sa phone. Nanginginig ang karaniwang kalmado niyang tono. I was half expecting na mahuhulog siya sa hysterics but she miraculously kept her composure. Sinabi pa niya na tutuloy pa rin siya sa airport, ngunit maaantala siya ng isang oras dahil sa traffic at bagyo na nagpapabagal sa takbo ng sasakyan. No Madam Stella, I advise you to go back home. We will stay in a hotel for the night. Mariin kong sabi nang mapilit pa rin siyang sunduin ako sa airport. I fell into a long encouraging litany hoping she would agree. Sa kasamaang palad, siya ay matigas ang ulo tulad ko at nagdalo na siya ay darating. Nang sabihin ko sa kanya na mag-aalala si Papa Alexander na nagbago sa kanyang desisyon. Lumambot ang tono niya and before I knew it, pumayag na siya. Ang pagkakaroon ni Madam Stella na sumang-ayon sa aking payo ay napakalaking ginhawa. Nag-aalala ka, inobserbahan niya, surprise na napansin pa niya. Nalipat ang tingin ko sa kanya. Ganon na ba ako ka-obvious? Nagdududang tanong ko at natatarantang kumunot ang kilay ko habang nakatitig sa kanya ng malapitan. No, baka intuitive lang ako. Seryosong sabi niya na ikinangiti ko. Sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng isang 3 palapag na hotel. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan kahit nakarating na kami sa aming destinasyon. Isang hotel attendant ang nagbukas ng pinto at binati kami ng magandang gabi. Ngumiti ako sa lalaki bilang pagganti. Si Carter naman ay tumangulang. Napalingon ang ulo namin nang dumiretso kami sa front desk. Si Carter ay matangkad, maganda ang pangangatawan, matipuno, at higit sa lahat ay nakakaakit sa sex. Ang kanyang magagandang katangian ay higit pa sa sapat na dahilan upang makaakit ng labis na atensyon. Nang makarating kami sa front desk, 12 mga mata ang nakatitig sa kanya na parabang isang piraso ng masarap na subo. Hawak ni Carter sa kaliwang braso si Faith Viena, habang hinihila niya ang malaking suitcase sa kabila. Isang malaking itim na backpack na naglalaman ng kanyang mga damit at mga personal na pangangailangan ang nakasabit sa kanyang likod. Siya ay isang ehemplo ng biyaya at lakas ng kalamnan. Hanggang sa sandaling iyon ay hindi ko alam na magagamit pala ang grasya para ilarawan ang isang lalaki. Pero iyon ang pumasok sa isip ko habang inilarawan ko siya. Good evening ma'am at sir, welcome sa El Greco Hotel.
Bati ng mga receptionist, kumurap siya ng ilang beses nang dumapo ang tingin niya kay Carter, saka siya namula. How may I help you? Dagdag niya sabay bigay sa akin ang pinakamatamis niyang ngiti. We need a room please, sabi ni Carter. Tinitigan ng receptionist si Faith Viena, masuyong lumambot ang mukha nito. Oh, yes of course. We offered various hotel rooms of your taste. Unfortunately, marami kaming bisita ngayong gabi, and that makes almost all our available rooms occupied. Tumigil ang receptionist, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at lumawak ang kanyang ngiti bago siya nagpatuloy. But you're lucky, available ang honeymoon suite, I guess that would do. Eh what? Kinakabahang hinawakan ng mga kamay ko ang gilid ng counter. Sinimulan ng mga paru-paro ang pag-ikot ng aking tiyan. Hindi umaalis sa mukha niya ang nanlalaki kong mata. A honeymoon suite ma'am. Ulit niya, sa pagkakataong ito ay isang pilyong ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya, sa kanya mga pisngi ay naging maliwanag na pula. Kinindatan pa niya ako ng makahulugan. This is a misunder, bago ko pa maipaliwanag, pinutol ni Carter ang sasabihin ko. We will take the room. Sinabi niya, mahina at binigyan ako ng babalang sulyap na sapat para patahimikin ako. Right honey, nagbabanta pa niyang dagdag. Yeah of course honey, matamis kong sagot. Ikinawit ang aking kamay sa kanyang mga bisig, at inapakan ng gusto ang kanyang mga paa nang tumalikod ang receptionist upang kunin ang susi ng aming silid. Ouch! Napangiwi si Carter, at sinamaan ako ng tingin. Anong ginawa mo, Carter? Ungol ko, nagngangalit ang aking mga ngipin. Kung nakakamatay ang tingin, nasunog na siya at naging abo. Kumuha tayo ng kwarto, sa tingin ko. Sarkastikong sabi niya, nagsalubong ang kilay niya sa inis. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya pagod. Naka-half open ang mga mata niya habang nakatingin sa akin na parabang anytime soon ay mahuhulog na siya sa malalim na antok. Wala ako sa mood na maghanap ng ibang hotel sa ilalim ng rumaragasang bagyo. Kung gusto mong pumunta ay malaya kang umalis. Alam ko kung paano tumanggap ng pagkatalo kapag alam kong wala akong pagkakataong manalo. Iyon nga ang pilit kong ginagawa habang nakasunod ako sa likod niya na parang buntot matapos iabot sa kanya ng receptionist ang susi. I hate to admit it pero tama si Carter, sobrang lakas ng ulan, at wala kaming ibang option kundi ang mag-share sa available na kwarto. Pumasok na kami sa elevator at sinarado ang pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na ito sa ikalawang palapag ng hotel. Tahimik kaming naglakad sa hallway. Walang ingay ang kanyang mga paa sa sahig. Mabilis ang lakad niya at kinailangan kong mag-half run para mapantayan ang mahahabang hakbang niya. Sa wakas, nang akala ko ay maglalakad na kami sa walang katapusang pasilyo, huminto siya. Tiningnan ni Carter ang room number na nakadikit sa susi. Matapos makumpirma na nakuha niya ang tamang pinto, ipinasok niya ang susi sa pinto at itinulak ito pabukas. At dito na po, nagtatapos ang part 32 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.